Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Gaya nga ng inaasahan, nag-uulan na po sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa western section nito, kasama po dyan ang Metro Manila. Dahil po yan sa epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Yan nga po ay in-announce ng Pag-asa nitong Saturday morning ang pagsisimula nga nitong ating habagat. Dahil nga lumakas na yung ating southwesterly na hangin na hinihila ng dating bagyong Domeng. Kaya dating bagyo, dahil nakalabas na nga po ng ating area of responsibility, ito pong bagyong Domeng. Kanina po yung 11:30 ng tanghali. Sa ngayon, ito po ay bahagyang humina at nasa typhoon category pa din naman ng Pag-asa. Ang bagyong Domeng po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 120 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 150 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos palayo sa ating area of responsibility sa bilis na 15 kilometers per hour. Yan po ay pahilaga patungo dito o dumidikit na po yan dito sa mga isla sa southern portion ng Japan. Yang pong bagyong Domeng o yung dating bagyong Domeng ay huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 795 kilometers northeast o hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Yan nga po ay walang naging direktang epekto sa ating bansa at hindi na po natin inaasahang pang mag-recurve o bumalik pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ito nga ang bagyong Domeng ang nag-trigger o nagsimula ng ating habagat o southwest monsoon. At again, kahit makalayo pa po yan ng ating area of responsibility o kahit nasa labas na ng ating area of responsibility, ito pong bagyong Domeng, yan pa rin po ay magpapalakas o hihila ng ating southwest monsoon o yung ating habagat at magpapaulan pa rin po yan sa ilang bahagi ng ating bansa, including Metro Manila. Sa ngayon nga, ito pong ating mga pagulan dito sa Mindanao ay dulot po ng ating mga isolated lamang o yung mga localized na pagulan or kadalasang afternoon showers at thunderstorms natin. Pero ito pong mga pagulan natin sa Western Visayas at area po ng Mimaropa, possible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan dyan at mga posibleng thunderstorms dulot po ng ating southwesterly na hangin o yung ating hanging habagat. Again, ito pong mga pagulan natin ay mga kalat-kalat o scattered na pagulan. Kung mapapansin nyo, may mga areas po dyan na may butas, pero buong araw po tayong maulap ang panahon at mataas po ang tsansa ng pagulan. So, anumang oras sa hapon, possible po tayong makaranas ng mga pagulan. Hindi lang po sa hapon at gabi, kagaya ng ating mga localized na pagulan. Ito po, any time of the day, pwede po tayong makaranas ng pagulan. Dahil sa epekto nga ng ating habagat o southwest monsoon. Ganun din po ang ating aasahan sa malaking bahagi ng Bicol Region, including Calabarzon, lalong-lalo na ang Cavite at Batangas area. Dito nga sa Metro Manila, maya't-maya nakakaranas tayo ng mga pagulan dahil sa epekto ng ating habagat. Kasama na po dyan, ito pong Central Luzon, including Zambales at Bataan. So magpapatuloy po yung ating epekto ng habagat o southwest monsoon sa mga susunod na araw. Ngayon, silipin naman natin itong rainfall advisory ng Pag-asa. Kung mapapansin nyo, meron tayong mga posibleng moderate at kung minsan malalakas na pagulan sa mga areas ng Zambales at Bataan. Kasama po dyan ang Cavite at Batangas. And ito pong Occidental Mindoro. Ito po yung ating mga concentration ng mga posibleng malalakas na pagulan dahil sa epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Pero gaya ng nabanggit ko, yung mga katabing lugar nito, although walang kulay, is possible pa rin po tayong makaranas ng mga heavy rains dyan, especially kapag meron tayong thunderstorms. Kaya doble ingat po tayo. Again, magpapatuloy pa po yung epekto ng habagat in the next few days kahit lumalayo pa ito pong bagyong Domeng. Kaya bukas hanggang sa darating na Wednesday, magiging maulan pa rin po dito sa Metro Manila. So sumama na po siya sa moderate to at times heavy rains, especially kapag meron tayong thunderstorms. So mostly maulap po ang panahon natin sa maghapon at possible po yung ating mga pagulan anytime of the day. So possible din po yung ganyang klaseng pagulan sa mga areas ng Pampanga, maging dito po sa areas ng Bulacan, kasama na rin po dyan itong areas ng Zambales at Bataan. Ito pong Cavite area at Batangas area, possible din po yung ating mga moderate to heavy rains dyan mula bukas hanggang sa darating na Wednesday, kasama na po dyan ang Occidental Mindoro. At again, paulit-ulit natin sinasabi, yung mga areas na walang kulay pero malapit po dito sa mga areas na may dilaw is possible pa rin pong makaranas ng mga pagulan at kung minsan malalakas din po yan kapag meron tayong thunderstorms. Dahil yung flow po ng ating habagat ay hindi lang po nako-concentrate dito po sa may mga kulay. Daloy po yan ng ating hangin na tumatawid mula West Philippine Sea, tumatawid sa ating bansa, patungo doon sa dating bagyong Domeng. So hindi po yan mag-isolate lamang ng isang lugar para doon ibuhos yung mga pagulan. General area po tayo lagi nakakaranas sa mga pagulan dulot ng isa pong malawak na weather system gaya nga nitong area po o gaya nga nitong ating habagat o southwest monsoon. Sa darating naman na Wednesday hanggang Thursday, kung mapapansin nyo, umaakyat yung ating axis ng concentration ng mga moderate to heavy rains. Kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Ilocos Region, including La Union,
at ang Pangasinan area, maging dito po sa Benguet, kasama po dyan ng Baguio City, kasama na rin po dyan ang areas ng Tarlac, kasama pa rin po dyan ang areas ng Pampanga at Bulacan, at lalong-lalo na ang Zambales at Bataan. Epekto po yan ng ating habagat o southwest monsoon, pero again, habang umakyat po yung axis ng ating habagat, madadagdagan din po yung ating pagulan. Diyan naman po sa norte at mababawasan yung mga nasa baba. Pero buong Central Luzon po, mataas pa rin po yung ating chance ng pagulan, maging dito sa mga areas, mga kabundukan ng Cordillera, particularly yung mga nakaharap dito sa western section ng ating bansa. Yung Metro Manila, although natanggal po siya doon sa dilaw, is possible pa rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan mula Wednesday hanggang sa darating Thursday. So yung ating mga pagulan na from now until the next few days, kahit palayo po yung ating bagyong si Domeng o yung dating bagyong Domeng, is magpapatuloy ang effect ng southwest monsoon o yung ating habagat. So again, nagsimula na po yung ating habagat. Official po yung idineklara ng Pag-asa nitong Saturday ng umaga. Pero may mga pagkakataon pa rin makakaranas tayo ng tinatawag nating monsoon break o yung paghina o pag-atras ng tuluyan ng ating habagat. Kapag ganyan po, meron tayong tinatawag na monsoon break at wala po tayong masyadong kaulapan at mga pagulan, magiging mainit at malinsangan pa rin po yung ating panahon. Pero sa ngayon, sa mga susunod na araw, ngayong buong linggo hanggang sa susunod na linggo, magpapatuloy po ang epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Magbabago lamang po yung kanyang axis o yung general area na mas concentrated yung ating mga pagulan. Pero ito pong mga kaulapan natin at mga pagulan ay unti-unting magpapababa rin po ng ating temperatura at heat index. Pero again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan na yan, especially kapag meron tayong thunderstorms dahil yan po ay posibleng magpabaha, lalong-lalo na sa mga low-lying areas. At possible din po yung ating mga flash floods and landslides sa mga mabubundok na lugar at sa mga katubigan o yung ating mga ilog. Kaya doble ingat pa rin po tayo. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Balikan natin yan bukas.